Thank you, Pastora Noemi. Magandang umaga ho sa bawat isa. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit, pangkat 1, Psalm chapter 1. And this morning, I'd like to share with you one aspect po ng panalangin na kung saan ay patuloy po na ating pong pinagyayaman sa mensahe po na ito na aking pong ibinabahagi sa inyo with regards to our team, Growing Deep in God. Nais ko po na tayo pong lahat, mga magulang at kapatid, ay maging malalim sa Panginoon. Kasi kapag tayo po ay lumalalim sa Panginoon sa ating paglakad at pagkakilala sa Kanya, hindi lamang na ang ating pong puso ay mas lalo't higit na patuloy na pinalalawak ng Diyos, kundi mas napagkakatiwalaan pa tayo ng mas malaki sa Kanyang kaharian. We should look at life in the light of eternity. Tatandaan po natin yan. Let us look at life in the light of eternity simply because our lives here on earth were but limited. Gaano man ho kaiksi at kahaba ang ipamuhay natin sa mundong ito, limitado yan, may hangganan yan. Subalit yung buhay na kung saan ay inilalaan ng Panginoon sa atin, hindi lamang po yan limitado dito sa lupa, kundi yan po ay magpasawalang hanggan. And considering that, kung tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, hello, are you there? Pakitaas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Pakitaas, pakiwagayway. Sigurado naman, no po, ngayong umaga, na yung mga nagtaas ng kamay at winagayway pa ito, may mga dala kayong Biblia. Kasi palatandaan yan eh. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, yung isang sabongero, malalaman mo kung sabongero, ang laging dalat hinihimas-himas, manok. Obvious. Ang isang Kristiyano, pag sinabi niyang Kristiyano siya, merong dalang banal na kasulatan yan. For the Lord made it clear that apart from Him, we cannot do anything. We have to learn how to be completely dependent upon Him. And gaya po ng sabi ko po kanina, mga magulang at kapatid, as we look at life in the light of eternity, nais ko po mga magulang at kapatid na mapagyaman ang buhay na ito na ating pong ipinagkakatiwala sa Diyos. Mas lalo't higit na nauunawaan natin ang ating Panginoon at napagkakatiwalaan pa po niya tayo sa Kanyang kaharian. Tandaan po natin, anuman ang marating mo't maabot sa buhay sa mundong ito, lahat ng yaan ay maiiwanan ho dito sa mundo. Nothing will follow heaven except soul. As you take a look at the life of the Lord, who is our model, si Jesus ang ating halimbawa, wala nang iba. Makikita po natin, inimbes niya ang kanyang buhay, hindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Although, hindi niya tayo dinideprive na mga bagay na mahalaga sa mundong ito. Hindi killjoy ang Diyos. He is the source of all joy and gladness. But nonetheless, brothers and sisters, God would like us to enjoy it in the context of His fear, no? Sa pinaka konteksto o larangan ng buhay na meron pong banal na takot sa Kanya. Kasi nga po mga magulang at kapatid, i-enjoyin mo man ang buhay sa mundong ito, pag wala kang banal na takot sa Diyos, baliwala ang lahat. No? Sinabi na yan ng pinakamatalino at pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo, si Haring Solomon. Ang sabi niya ganoon, except the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Anumang uri ng buhay meron ka sa mundong ito, mawawala niya ng kabuluhan kung hindi lamang din ginugol mo yan na alam mo mula sa Diyos at para sa Diyos. It is vain for you to rise up early, to sit up late, for God give His beloved a wonderful sleep. So, we'd like us to grow deeper and deeper in Him nang sa ganon, mas ma-maximize pa yung pong pinaka-potential na ninanais ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa sa atin, mapagkatiwalaan niya pa po tayo ng mas mainam sa Kanyang kaharian at mula po rito ay lumawak pa ang Kanyang kaharian. Now, having said this morning I'd like to share with you one aspect no ho. At ito po yung walang iba kundi yung panalangin sa pamamagitan ng mga awit, no? Praying through the Psalms. Isa ho sa mga manifestation, mga magulang at kapatid, ng isang buhay na malalim at malawak sa Panginoon, no? Gaya ng madalas kong sabihin sa inyo ay ito, our faith is being deepened,
Our prayer lives are being empowered and our lives are being changed. Nako, our faith is being deepened, our prayer lives are being empowered, and our lives are being changed and transformed. These indeed are the indications or the manifestation that our lives, brothers and sisters, are growing deeper and deeper in the Lord. And in this series of messages that I've been sharing with you, as much as possible I've been trying to share with you the balance of wisdom concerning prayer and the right view of God. Binibigyan ko po ng emphasis, hina-highlight ko yung panalangin because we simply believe in the power of intensified prayer. Sabi ho mga magulang at kapatid ni Charles Spurgeon, God does nothing here on earth but in answer to the prayer of His people. God does nothing here on earth but in answer to the prayer of His people. Whether we like it or not, tayo pong lahat ay produkto ng panalangin. Hello, are you there? Kaya ako nakakilala sa Panginoon sapagkat alam ko may nananalangin sa akin. Pagdating ho sa langit, higit sa Panginoong Hesus, isa sa mga una kong hahanapin doon ay yung tao na ginamit ng Diyos para ipanalangin ako, para makakilala ako sa Panginoon. Hindi ko kilala kung sino siya. May mga instrumento na ginamit ang Diyos para ako'y makakilala sa Kanya. Si Sister Ligaya ho ang nagbigay sa akin ng tracts. And eventually, napangasawa ko rin at nakasama sa ministeryo. Pero yung mismong nanalangin sa akin para ma-born again ako, hindi ko pa siya kilala. Kaya pagdating sa langit, excited ako, tatanungin ko sa Panginoon, Panginoon, pwede bang malaman kung sino yung nag-pray sa akin, kaya't ako'y na-born again? Siguro mga magulang at kapatid, it will be a million sunset of thanks, if I may use the word. A million sunset of thanks. Magpapasalamat ako sa Kanya, sapagkat kundi sa Kanyang panalangin, siguro kundi man nasa kangkungan, baka nasa impyerno na ang buhay ko sa oras na ito. Salamat sa Diyos, praise God, ang panalangin ho'y makapangyarihan. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. And one aspect of it is praying through the Psalms. Panalangin sa pamamagitan ng aklat ng mga awit. Napaka-personal po nito sa akin sapagkat karamihan sa mga memorize kong mga passages at scripture sa banal na kasulatan ay pawang sa mga aklat ho ng awit. And I'll be sharing with you from my own personal experience kung bakit ako po'y na-attract dito, mga magulang at kapatid. At nagbukas ng pinto ito nang sa ganoon mas lalo't higit na mahalin ko pa ang banal na kasulatan. So reading from the book of Psalm, shall we take it from verse 1? Psalm chapter 1, beginning with verse 1 up to verse 6. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the ways of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. He will be like a tree planted by the rivers of water, that bring forth its fruit in due season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does will prosper. The ungodly are not so, but they are like the chaff which the wind driven away. Therefore the ungodly will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly will perish. Pinagpala daw po o mapalad ng isang tao na kung saan ay hindi nakikinig sa mga payo ng mga hindi mananampalataya. Minsan meron akong kausap na isang pastor, tumakbo siya sa politika. Ang problema, pagtakbo niya sa politika, ang mga nakakahalubilo niya na ay yung makakaliwa. Ang sabi kong ganun, hindi pwede na humingi ka ng payo o makihalubilo sa larangang yaan doon sa mga hindi nananampalataya sa Diyos, lalo't higit sa mga makakaliwa na hindi naniniwalang may Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Bakit ho? Maliwanag Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly,
So mag-iingat kayo sa mga taong kinakasama ninyo. The people who are closest to you, prudence dictate. The people who are closest to you will always determine the level of your success. Kung ikaw ay hindi na marunong sa klase, makihalubilo ka pa doon sa mga hindi marurunong, anong labas ninyo lahat? Kailangan pipiliin mo ang makakasama mo, pipiliin mo ang magiging mga kaibigan mo. Choose someone who will add value to your life. That is wisdom. Pumili kayo ng mga tao na makakasama na magdadagdag ng mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Hindi yung kung saan dadalhin ka sa kapahamakan. Tandaan po natin, sabi ni Solomon, there is a way that seems right to a man, but the end of it is destruction. Merong isang landas na animoy sa una para bagang tama, pero hindi mo alam, dadalhin ka sa kapahamakan. Hindi lahat ng barkada tama, maganda. Hindi inaalis ng Diyos ang barkada. Nung ako po'y makakilala, please do understand me, no po. Ito'y self-actualization lang, but I stand corrected. This is just self-actualization. Kumbaga sa psychology, self-actualization, but I stand corrected. No. Hindi ko naging kahinaan ng pera. Hindi ko naging kahinaan ng babae. Ang kahinaan ko po, alam ng misis ko ito, barkada. Yung aking mga midnight cabinet. Nung kami po'y ikasal ni Sister Ligaya, 2 weeks after nung kasal namin, namimiss ko na yung mga barkada ko. Kaya kinakailangan i-pull out ako ng Diyos sa Pasig, kung saan ako pinanganak at lumaki at naging mabarkada. Dahil sa barkada, nalulung ako sa drugs. Dahil sa barkada, mga magulang at kapatid, muntik nang mapariwara ang buhay ko. Kaya, there are times that God has to pull you out. May mga environment kasi na hindi healthy. At kung mas mataas ang plano ng Diyos sa iyo, whether you like it or not, God will always bring you to a place, no, that there is no permanent address as far as Abraham is concerned. Little did I knew na ako ho'y ipupull out ng Diyos sa Pasig. Napakamahal ko nung lugar na yon sa amin, doon sa aming barangay. Bakit? Napakatagal kong naging kabataang barangay chairman. Biruin nyo marunong ka nang maglaro ng basketball, kabataang barangay chairman ka pa, edi sikat ka. Kahit may humahanga ho sa akin, pero hindi ako nahilig sa babae. Kahit may humahanga. No, alam niyo naman ang basketball, napakalakas mag-attract niyan. Lalo't higit, kabataan. Pero I have to be pulled out from that place. Tumira kami sa Blumentritt, tumira kami sa dagat-dagatan. Kung saan-saan nagbukas ng pinto ang Diyos para ako po'y sanayin. Kaya success is not isolated. Success is a concerted effort of everything. Higit sa lahat, mga magulang at kapatid, yung sovereign will ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. But just the same, sabi rito, blessed is the man or the woman who walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the ways of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he will meditate day and night and day. What would be the result? He will be like a tree planted by the rivers of water that bring forth its fruit in due season. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka matutuyuan. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Then he concluded, sabi ho ng psalmist, the ungodly are not so, but they are like the chaff which the wind driven away. Ang mga hindi mananampalataya daw po ay parang ipa. Pagkatapos anihin ang palay, di po ba, igigiling yata yun. Hihiwalay yung bigas sa ipa. Yung ipa, madaling ihipa ng hangin. He will be like a chaff which the wind driven away. Therefore the ungodly will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Verse 6, but the Lord knows the ways of the righteous,
and the way of the ungodly shall perish. Ito ho mga magulang at kapatid, Psalm chapter 1, yung opening chapter mga magulang at kapatid ng aklat ng mga awit. It constitutes 150 chapters, pero ganun pa man din ho, it is the most unique, one of the most unique, one of the most practical, and more important, it is one of the most relevant book in the Bible na kung saan anuman ang inyong katatayuan sa oras na ito, and I could really feel it, I could sense it, anuman ang inyong mga katatayuan sa buhay, anuman ang inyong mga pinagdadaanan, anuman ang inyong mga suliranin, at anuman ang inyong mga sitwasyon, as you walk through it, as you pray through the Psalms, I tell you brothers and sisters, hallelujah, at the course of your prayer, or at the heart of every prayer, in the process of every prayer, you will be drawn nearer and closer to God. In the final analysis, your final quest will be God and God alone. Purihin po ang Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. There are times that in a relationship, God speaks from him to man, God to man. The Psalm speaks of man to God. And going higher than this, because there are some levels of truth ho, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, it is not just God to man or man to God, kundi God in man. Ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kapag ang Espiritu Santo ay pinupuspos tayo, nagiging buhay ang Panginoon. At pag nagiging buhay ang Panginoon, nagiging buhay ang salita ng Diyos. Didn't our heart burn? Sabi ho nung dalawang alagad ng Panginoon, yung naglalakad sa daan ng Emmaus, hindi nila sukat akalain, si Jesus na pala yung kausap nila, na nagpakita sa kanilang dalawa sa daan. Sabi nilang dalawa, pagkatapos na makausap ang Panginoon at nagmumuni-muni sila sapagkat biglang nawala si Jesus, matapos na sila ho ay maghapunan sa isang tahanan at magpahinga, sabi nilang dalawa, didn't our heart burn while He talked with us on the way? Now, it is an invitation in behalf of you and me, and I'd like to assure you, ang salita po ng Diyos ay hindi nakababagot. Church is not boring. Maging ang pagsamba sa Panginoon ay hindi po nakababagot. Siguro marahil lang nakakabagot yung katabi mo. Pero kahit kailan pa man, hindi nakababagot ang sambahin ang Panginoon. Amen! Come on, give Him praise in the house. Come on! The best clap of praise to the Lord. Sabi ho ng aklat ng mga awit, sabi ng isang talata ng aklat ng mga awit, Lord, you have exalted your word above your name. Ganon pinapahalagaan ng Diyos ang kanyang salita. The centrality of His word. And in Psalm, it was expressed clearly. Sabi po ng mga awit, you have exalted your word above your name. Ang ibig bang sabihin noon, mas mataas ang salita ng Diyos sa pangalan ng Panginoon? Di po ba, ang salita at ang Diyos ay iisa? The Word was with God and the Word was God. Ang ibig lamang kong sabihin, your Word is being backed up by the honor of your name. The Word, or your Word, Lord, is being backed up by the honor of your name. It is impossible for God to lie. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Kapag ipinangako niya, gagawin niya yan. Amen? At pagka ginawa niya, ibibigay niya ang mas maganda pa. Kasi siya ay Diyos. Amen? God is always in a good mood. God is always in a good mood. Maaring tayo po, ang mood natin paiba-iba, depende sa gising yan at sa kinain. Pero ang Diyos kahit kailan pa man, hindi nagbabago. He is good all the time. Amen? And His mercy endures forever. Purihin po ang ating Panginoon. Oh!
And He wants us indeed to be blessed. Kaya ang sabi niya, blessed is the man. Come on, give Him praise once more in the house. Bakit yung iba nababagot sa salita ng Diyos? Bakit yung iba nababagot sa panambahan sa Panginoon? Bakit yung iba walang sigla sa salita ng Diyos? Gaya po ng sabi ko po kanina, nakadepende yan sa ating relasyon sa Panginoon. That's why it is but a necessity for us to grow deep in Him, so that our faith might be deepened, our prayer lives might be empowered, and our lives be changed. Praise the Lord. With that, brothers and sisters, then you will be stirred up in your heart, and the Word of God will take a new course in your behalf. Mas lalo't higit na mamahalin nyo pa ang kanyang salita. Bakit? Kasi alam nyo ang salita niya makapangyarihan. Alam natin ang kanyang salita'y buhay. Amen? Amen. Remind me of the story. Merong mag-asawa na pastor at pastora. Mga bata pa sila. Hindi bata sa Panginoon na, bata pa sa pagpapastor. Naging mag-asawa ho. After a few years of their marriage, on their maiden years, siguro 1 up to 3 years, meron na kaagad silang mga naging tension point at hindi pagkakaunawaan. They have tried to resolve it, and one way to resolve it is to ask a higher counsel. Sabi nung counselor nila, na siya ring mentor nila, you work it out. Mag-usap kayo ng puso sa puso. So sa kanilang pag-uusap sa puso, sinabi nila, mula ngayon, pahalagahan na natin talaga ang bawat isa sa atin at ibigay natin ang karapat-dapat na paggalang. Specifically, nangako yung babae, hindi ko na i-criticize. Sabi niya, dear, mula ngayon, ituturing na kita talagang pastor ko. Hindi ko na i-criticize yung sermon mo kung nakakaantok o nakababagot. Sabi naman ng mister, ng pastor, pinapangako ko rin din naman, isang specification, mula ngayon, ipipreserve ko rin kung ano yung talagang para sa'yo. Kung ano yung private na para sa'yo. Di ba? Siyempre, kahit mag-asawa kayo, kahit papaano, may identity pa rin yan at distinctiveness. After 50 years of marriage, na-work out at nasolusyonan yung problema nilang mag-asawa. At one time, nung naglilinis ang pastor, Lunes, holiday, day off ng mga pastor, Lunes, naglilinis sa bahay. Pagsilong niya sa ilalim ng kanilang kama, abay may nakita siyang kahon after 50 years. Yung kahon, punong-puno ng pera. At pagkatapos, may 3 itlog. Palagay ko, familiar na yung iba rito. You know the story very well. I could sense. Tawag siya sa misis niya para ma-clarify. Sabi niya, dear, naglilinis ako ng bahay natin pero sa ilalim ng kama, may nakita akong kahon. Ang sabing ganon, ang daming pera. Akala kasi nung pastor, love gift yun, kundi sa kanya, sa kanilang dalawa, na kung saan ay itinatago ng misis niya, di po ba? Minsan ganon Kaming mga pastor, pag minsan gusto naming wag i-intriga yung love gift namin, ako tinatago ko yan sa mga libro-libro. Pero huli pa rin, minsan huli pa rin. Dahil very sensitive si Mrs. Sabi niya, ano ba itong mga perang ito? Gusto niyang maklarify kung ano ito. Sabi niya, ano yan? Yung napagbibentahan ng mga itlog kapag nababagot ako sa sermon mo. Noon pa yan, sabi niya ganon. Kada nababagot ako sa sermon mo, naglalagay ako ng itlog sa kahon na yan. Sabi niya, ayos sa loob ng 50 taon na mag-asawa kami, 3 lang yung itlog na yun. Ibig sabihin, 3 beses lang nabagot siya sa sermon ko. After 50 years, at least hindi man perfect, excellent na yon. Sa lahat ng sermon na prinish niya, within that 50 years, 3 itlog lang ang nakita sa kahon. So, ang ibig sabihin, 3 beses lang hindi nabagot ang misis niya. Tapos, sabi niya, itong mga perang nandito, ang dami. Para saan naman to?
Ay, ganito yan. Sabi ganon. Kada umaabot ng 100 yung mga itlog, ibinibenta ko yung itlog. At yung mga perang nandyan, yun ang pinagbilhan. Whether you like it or not, brothers and sisters, napakahirap makinig sa isang mensahe na nakakabagot at nakakaantok. Kaya alam niyo ho, ako, kundi siguro ako naging pastor, anesthesiologist. Sabi ng isang anak, Nay, ang gusto kong kunin na kurso ay yung anesthesiologist. Anak, ano ba yung anesthesiologist? Ano ba yung anesthesiology? Nagpapatulog ho yun. Naku, sabi niya ganoon, napakamahal naman na kurso niyan, magpapatulog ka lang. Sundan mo na lang yung landas ng tatay mo. Tingnan mo yung tatay mo, 10 minutes pagkatapos mag-preach, tulog yung mga tao. Exaggerated ho, no? Exaggerated. But somehow, brothers and sisters, there are some facts on it. Napakahirap, no? Napakahirap. Kaya ho, as much as possible, kaming mga tumatayo sa harapan, no? We see to it that we are equipped. Every time we stand, we see to it that we are equipped. I've been a Christian for about 35 years na po. At ang JR ay magti-30 years na. And assuming the responsibility as the head minister, na napakarami ho nating commitment, hindi lamang yung commitment ko rito sa Nakpil, sa Central Church, na ho, kada linggo, kundi yung sa iba't ibang mga outreaches pa natin, pagkatapos ho mga magulang at kapatid, yung mga imbitasyon mo pa sa ibang mga simbahan, tapos yung mga requirements pa sa ating mga international outreaches. Alam niyo ho mga magulang at kapatid, kung hindi ka maayos sa harapan ng Diyos, you will be burned out, you will be dried up, and sooner or later, madadama ng mga tao, kasi tatalbog lang sa puso nila yung sasabihin mo kung talagang hindi ka na relevant na ho sa kanilang sariling kapakanan. So, every time we stand here, part of our discipline is that we always see to it that somehow, we are always equipped. Pagkatapos ko pong mag-share ngayon, para maghanda na naman para sa port service mamaya, I will go to my room, and in my room, with all humility, I will lay prostrate myself before God, and with praise and humility, I would make a reflection. I would make a reflection before God doon sa naging pag-share ko sa inyo during the second service. Lahat ng nadidiscern ko, I will lay it down before the Lord. Panginoon, bakit ho ang pintuan ng langit during that second service ay parang tanso? Bakit tila pag ako'y nagsishare, tumatalbog lang sa puso nila? With praise and humility, I will lay it all down before God. And just let God, brothers and sisters, do the rest. Ang mahalaga, matapat na ginampanan mo ang iyong tungkulin, naghanda ka, at pagkatapos nanalangin ka, matapos mong ibahagi ang banal na kasulatan, then, praise the Lord, nasa Panginoon na po yun. Kasi, hindi naman tao ang pwedeng bumago ng puso ninyo. Ang maaari lang bumago ng puso ninyo at magpala sa inyo, kundi ang Diyos. So, I must learn how to be completely dependent upon God. Amen? My job is to obey God. And it is the job of God to bring it further. And we thank God because the God that we serve is always a faithful God. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Kaya ho, ang payo ko sa inyo, sa dinami-dami ng aking mga sasabihin, sumalo lang kayo ng sumalo. Kaya kailangan meron din kayong hawak na Bible Huwag lang kayo basta manangan ng nakikinig at walang dalang Biblia. Because there are times, brothers and sisters, that the preaching becomes an oracle. Kasi kapag ang isang preacher o ang isang pastor ay tumayo para magturo dito sa harapan, there are times, brothers and sisters,
that there is a certain sense or percentage na yung kanyang pagpipreach from teaching, exhortation, or preaching, it could become an oracle. Nagiging prophecy na. Kaya in a sense, somehow, kahit pa paano, pag tumayo kami para magturo, nagiging propeta ka. Kasi yung pagtuturo mo at yung ibinabahagi mo, sometimes by the Spirit, and if it is being anointed by the Spirit in some way, then it could become a prophecy. Ibig sabihin, personal na nangungusap sa iyo. And there are times, kasi sumasa atin lahat ang Espiritu Santo ng Diyos eh. Siya ang ating tunay na tagapagturo. Instrumento lang ho kaming lahat. We are but a part of the unction, UNCTION. Katulad ng mga libro, katulad ng ibang mga tagapagturo na napapanood ninyo sa YouTube o sa podcast, kami po'y instrumento lang, mga magulang at kapatid. On top of that, it is the Holy Spirit who is our teacher. Kaya, pag kayo'y nakikinig, kinakailangan sensitive dahil higit sa'y pinapangusap ko, kinoconfirm ng Espiritu Santo yung kanyang salita at may personal siyang ipinapangusap sa puso ninyo. Yun ang dahilan kung bakit yung logos, habang nakikinig kayo, logos, pag personal na nangusap sa inyo ang Panginoon, it became a rema. Logos, brothers and sisters, is information. Rema is revelation. Personalized na ang Diyos ay nangusap sa inyo. And you'll take it up from the Scripture. Amen? Amen. Itatago mo sa iyong salita, you'll stand upon the promise of God, and the promise of God is being fulfilled. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Hello, are you there? Kaya wag ho tayong mananangan ng nakikinig lang. Kasi kapag nanangan ka ng nakikinig lang, naku po, parang reliyon yan. Makikita ninyo yung mga pumapasok sa simbahan. Walang dalang mga banal na kasulatan yan. Buti sana kung yung homily, strong. Nung unang panahon ho, mga magulang at kapatid, nung ako'y nagsasakristan pa, ang madalas na paraan ng pangangaral, Latin. Mandate ng, Malacanang, mandate ng Vatican. Na ang pangangaral ng salita ng Diyos Latin. Buti ngayon, mula sa Latin, sa ibang simbahan, Tagalog na sa ating bansa, o di kaya nampoy English. Pero noon, Latin talaga. Ang ipinagtataka ko, hindi naman maintindihan ng mga tao yung sa Latin, pero linggo-linggo nagsisimba. Hindi na nila maintindihan, andun pa rin. Kaya makikita mo, ang relasyon ay hindi buhay. Pero alam niyo ho, praise God, buhay ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Come on, give Him the best clap of praise. Kaya dapat, kapag tayo po'y dumadalo sa gawain ng Panginoon pagkalinggo, meron tayong sariling banal na kasulatan. You have your pen and your notes. And the moment God speak to your heart personally, as you hear, kaya ang sabi, faith cometh by hearing. Natapos na ba doon? Hindi. Faith cometh by hearing and hearing. Binigyan ng emphasis. Faith cometh by hearing and hearing. By the Word of God. Sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Doon ho tayo tumatanggap. At ito po'y prinsipyo. Nothing happens here on earth. No? As far as the kingdom of God is concerned, nothing happens here on earth unless and until first we receive it from God. And after that we receive it, we begin to believe it. And after that we begin to believe it, praise the Lord, we declare it. And upon declaring it, praise the Lord, we see to it that it will surely come to pass. Kaya ho, yung salita ng Diyos, tuwang-tuwa ako doon sa programa ng ZEAL eh. Bakit? Isa sa disiplina ng mga bahagi ng ZEAL ay mag-memorize ng banal na kasulatan. Minsan ho si Faith, ang tawag doon, demonstration, articulation. Si Faith, no ho, yung anak kong bunso, nag-articulate sa akin. Humanga ho ko ng gusto kasi kahit papaano,
Hindi ko pa nagawa yung kanyang na-accomplish na yon. That in every book of the Bible, from the Old to the New Testament, 66 books. For every book, merong isang memorized na verse. Ako may mga memorize ako na chapter. Pero yung from Genesis to Revelation, book by book, may memorize ka na isang verse. Abay, may patlang ho yata ako. Hindi ko alam kung meron akong memorized na verse sa Nahum. Hindi ko alam kung meron akong memorized na verse sa Habakkuk. I can quote something because somehow I know the theme, I know the idea. Nag-aral ako sa Bible school eh. Meron kaming subject na Old Testament survey and New Testament survey for you to be familiar with the Word of God. Somehow, ideally, I have a thought in every book of the Bible. Pero yung specific, may isang verse na memorize ka sa isang chapter. Alam niyo po ba si Winston Churchill? Kung hindi na-save ang England during World War II sa Axis power sa Germany, magiging iba ang kasaysayan ng Kristyanismo sa Europa. Halos lahat ng bansa sa Europe during that time, nasa kamay na nila Hitler. Isang bansa na lang, and it is the vanguard of Christianity, England, ang hindi bumabaksak sa kanyang kamay. Paano na-handle ni Winston Churchill yung pressure ng gera? Isa ho, mga magulang at kapatid, sa pinakasikreto niya, memorization ng verse, King James Version pa. He did not use any other version during that time, no? Yung paraphrase or contemporary. He just used one version, the King James Version. And from the King James Version, he became a prolific speaker and communicator. Pangalawa, sabi niya ganoon, it is because of the Word of God that England was saved from Germany during that time. And we thank God, the Word of God works. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. Kaya ko ho, kung personal na Bible, ang recommendation ko, hindi electronics, hindi gadget. Kasi yung cellphone, hindi naman Bible yan. Cellphone yan na may Bible. Yung iPad, hindi Bible yan. iPad na may Bible. Ang recommendation ko rin po ho, libro, no, scholarly approach, Bible talaga. At kailangan, paglipas ng mga panahon, nagiging madumi yan. The best Bible is your own Bible. Bakit nagiging madumi? Kasi marami kang notes. Minsan yung luha mo pumapatak sa Bible. May isang miyembro ng simbahan para ma-impress yung pastor niya kapag nagbibisitation. Pagpasok ng bahay, makikita mo yung Bible na malaki. At kitang-kita pagpasok. Impress na impress yung pastor niya. Sabi niya gano'n, nakita ko pa nga yung bookmark mo eh. Nabisto nga lang nung anak. Sabi nung anak, Dad, o nga, yan ang problema, yung bookmark mo, isang taon na andun pa rin. Ibig sabihin, props lang ho yung Bible. I recommend, kung wala pa ho kayong personal na Bible, pag uwi nyo sa bahay ninyo, ibenta ninyo yung bahay nyo, bumili kayo ng sarili nyong Bible. Di baling walang bahay basta't may Bible. Kaysa naman mga magulang. Sinabi ni Solomon yan, aanin mo ang bahay kung ang mga nakatiray mga kwago, kahit bato. Mas mabuti na ang tumira sa dampa na kung saan ang nakatiray mga tao maayos. Sabi ho ni Haring Solomon. No, yung mga walang Bible na personal, pag uwi ninyo, ibenta nyo yung mga bahay ninyo, bumili kayo ng sariling Bible. And I know your life will never be the same again. Here in this life and throughout all eternity. It's not an exaggeration. It's a necessity. Come on, give Him the best clap of praise. Paano nagsimula ang pagmamahal ko sa salita ng Diyos? Lalo't higit dito sa aklat ng mga awit. Nasa JIL pa ho kami noon. Water baptism ng outreach natin noon. O outreach ng JIL sa Tagaytay. Noon ho, from Tagaytay, pagka bumaba ka sa Batangas, ngayon kasi ang dadaanan mo na yung sungay, pababa sa Talisay. Noon, hindi doon bumababa.
bumababa doon mismo sa terrain ng Taal Vista Lodge. Mas matarik ho yun. Dahil hindi pa gawa, wala pang masyadong mga subdivision noon. 30 years ago, wala pang mga subdivision na marami doon sa Sungay, pababaho mga magulang at kapatid ng Talisay. Kaya ang daan lang na available ay itong sa. At kung konti lang talaga ang dumadaan, kasi nga matarik, hindi pa maganda ang kalsada. Nag-water baptism kami doon sa Taal Lake. Pag-akyat, mga magulang at kapatid, nung sasakyan, nagkaroon ho ng problema. Aandar siya, tapos biglang-bigla na mahahang o hihinto, tapos dadaudsod pababa. Kaya ang gagawin ng mga pahinante, papaandarin yung sasakyan ng driver, at kapag nagkaroon na ng problema at dadaudsod na, tatalon kagad yung pahinante, may taga-kalso, kakalsuhan yung gulong. Tapos, andar na naman hanggang sa makarating sa taas. Alam niyo, nung makarating kami sa taas, halos nagsisigawan na, lalo tigit yung mga bata at mga babae. Kasi ho, mga magulang at kapatid, aabuti na kami ng gabi at talaga hong nakakatakot, napakadelikado. Para kang mahuhulog sa bangin. Ang Tagaytay ho, it is 3,000 feet above sea level. Ang Baguio, 5,000 feet above sea level. So, kasing taas ng Tagaytay mula Maynila ang Jerusalem, up to Jerusalem. No, 3,000 feet above sea level yan. Kaya, pagka naroon kayo sa Tagaytay, dun sa viewpoint, tinignan ninyo yung Batangas, di po ba, napakataas niya. Dumadaudsod yung sasakyan. Pagdating namin sa taas, nung makarating na kami sa maayos na lugar at safe, tinanong ko yung driver, ano po bang naging problema? Bakit naging ganon yung pagtakbo natin? Ang sabi ho ng driver, wala naman po, pastor, yung preno lang. Wala naman daw po yung preno lang. Halos mag-iyakan na kami ng dugo. Pero alam niyo ho, nagkaroon ako doon ng karanasan, ng isang uri ng karanasan, hindi ko makakalimutan. The first chapter that I have memorized from the book of Psalm and from the scripture in itself is Psalm 91. Yan ang unang-unang na-memorize ko. Bakit ko siya na-memorize? Kasi at the course of our travel, paakyat. Hindi lang isang beses May mga pagkakataon, mga magulang at kapatid, nung nasa gitna na kami ng bundok at dumaustos ito pababa, na animoy, malapit na sa bangin at mahuhulog without any exaggeration. Alam niyo ho, biglang-bigla binuksan ng Diyos ang aking mga spiritual na mata. First time, with that open vision, na nakakita ako ng mga anghel. Kulay tanso. At pagkatapos ho, hawak-hawak yung sasakyan ng mga anghel. Kulay tanso sila, nagliliyab, nagniningning. Kaya sabi ko doon sa mga kasamahan ko, huwag kayong matakot. Hawak ng mga anghel ang ating sasakyan. It gave us strength and encouragement for us to move on, brothers and sisters, hanggang sa makarating nga kami sa mapayapang lugar. Dagli-dagli, pagdating sa taas, binuksan ko yung Bible ko. At tamang-tama naman, pagbukas ko, mga magulang at kapatid. Now, kapag kayo po'y nagdi-devotion, dalawang approach Isang spontaneous at isang systematic. Spontaneous, kung saan ka dalhin ng Espiritu Santo, kung may plano ang Diyos at that moment. He will give you the right word. Spontaneous yun. Pero dapat kung regular, it's got to be systematic. It's got to be systematic. Kung saan mo gustong magsimula, tapos sunod-sunod. Maliban na lamang mag-intervene ng Diyos at gawin niyang spontaneous, for that moment, meron siyang gustong ipang-usap sa'yo. Kasi nga ang Espiritu Santo, He will guide you into all truth. When the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. Paano kang papaalalahanan ng Espiritu Santo kung walang deposito? Kailangan, para makapangusap ang Espiritu Santo, may nakadepositong salita ng Diyos sa puso mo. Yun ang bibigyan niya ng buhay. The sword of the Spirit, which is the Word of God, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Or else, wala kang salita ng Diyos, kakapaka-paka. No? You will just be using your reasoning. Ang labas mo niyan, hit or miss, no? Trial and error. Unlike brothers and sisters, if you are precise, you could go from it.
Immediately, when we are at the top, binuksan ko ang banal na kasulatan, and God led me to Psalm 91. He will give His angels charge over you, lest thou dash your foot against the stone. Sabi po ng Panginoon, He will give His angels to charge over you, lest thou dash your foot against the stone. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Alam niyo ho, buhat noon, praise God, I was drawn to the Scripture. It is alive. 35 taon na po ako na nasa Panginoon sa oras na ito. At hanggang ngayon, mga magulang at kapatid, the Word of God is still so precious in my heart. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. I think we can do far more better than that. The best clap of praise. It does not apply to me alone because I am a pastor. Kung kayo po'y estudyante, kung kayo po'y businessman, kung kayo po'y professional, it is so practical and it applies to all walks of life. At isa pa, sinabi ng Panginoon, very clear, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. We don't live by explanation here in this world. We live, brothers and sisters, by the promises of God. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will remain forever. The grass withers, the flower fades. Gaano bang kaganda ang isang bulaklak? Malalanta rin yan. Ang damo, matutuyo din yan. Pero yung salita ng Diyos, mananatili itong buhay at sariwa, magpakailan-kailan paman. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. There's nothing like it. I could sense the Spirit. Come on, once more. Woo! Amen. Lift Him up. I'd like us to become a people of the Word or Word people. Kaya ho, pagyamanin pa natin kung ano ang ginagawa at pinasisimulan ng Panginoon. Now, as far as its relevance is concerned, let's take a look at some of the theme of the book of Psalm, which is so relevant in our lives. No ho? Mga paksa sa aklat ng mga awit. Mga ilan lang ho, 5 lang po siguro ito, na kung saan ay akama sa ating mga buhay, ano man ang ating kalalagayan at katatayuan sa mga oras na ito. Are you still there? Hello, are you still there? Amen. It will make you wise. Now, share ko lang ho ito sa field nung medical status. Na ho. Pag ikaw daw po'y nag-iedad, ang isa sa nagiging problema, yung iyong memory kumukupas. At pagka nagkaroon pa ng komplikasyon or deficiency, sabi ng mga neurologists, no, there will come a point in time, yung ano ba yun, Alzheimer, at yung isa pa, dementia. Doon si Dr. Eric, consultant to, no? Doc, pakikorek na lang ako mamaya. No? It takes place, pagka daw ho 30 pataas, minsan normal pa yan. Pero pagka talagang kahit pangalan ng kakilala mo, nakakalimutan mo na, if you have already grown up and old, may problema na ho yan. Kaya ang payo nila, you have to improve it. At minsan, proseso ho yan. No? Una, encoding. Pag sinabing encoding, alam mo at kilala mo yung tao, alam mo ang pangalan niya. Take for example, meron kaming kilala dito si Mario. No? Si Mario ng Presley. Bayaw ni Brother Roger, yung pamangkin namin na nagmamaneho. Brother Mario, kung nakikinig ka man, example lang to. One time, lumapit sa akin si Brother Mario. Sabi niya sa amin ni Pastor Benji, Pastor, total jubilee naman, lilipat na ako ng DG ko. Bakit ka lilipat? Kanino ka bang DG? Kay ganito. Bakit ka lilipat kay ganito? Gusto niya lumipat sa ganitong DG. Kasi, yung DG kung saan ako naroroon, napakahigpit. Lalo na sa journal. Dito sa DG lilipatin ko, kahit walang journal, may patsibog pa.
Kahit daw walang journal, may pakain pa. Eh sabi ko, alam mo, hindi ka matututo. Dapat doon ka sa maigpit. Hindi. Nahirapan ako eh. Eh, journal lang eh. Ang dali-dali niyan eh. Di ba marunong ka naman bumasa at sumulat? Oo, eh di madali lang yan. Tapos maya-maya, may pinakikinggan siya. Tinignan ko kung ano pinapakinggan. Sabi niya, Pastor, air supply yan. Air supply. Sabi ni Pastor Benji, alam mo, sa Presley ka nagtatrabaho. Hindi dapat air supply pinakikinggan mo, water supply. Eh, syempre, ini-enjoy na namin yung usapan, no? Hindi, palitan natin, sabi niya. Okay, yan, no? Kay Don Joaquin na lang. Sabi ko, meron bang Christian artist na pangalan Don Joaquin? Pinakinggan ko, hindi si Don Joaquin to. Si Don Moen. Now, ang ibig lang sabihin ay ganito eh. Dapat kilala mo yung tao. Pangalawa, mga magulang at kapatid, after that you have encoded it, yung consolidation. Sino itong taong ito? Ay, yung taong ito yung gano'n, yung kinuwento ko sa inyo. At pagka nagkita mong muli, naalala mo siya, kaya ako na-share sa inyo, naalala ko siya just for reason of understanding. So with that, now basically, yung memory mo na-enhance eh. Kasi dapat mas lalo tayong tumatalas, hindi ka kumukupas. Kasi ang sabi ng mga aklat ng mga awit, even in an old age, you will still be bearing fruit. Hindi mo nakakailanganin ng iniksyon ng stem cell. Sapat ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Even in an old age, you will still be bearing fruit to declare that the Lord is upright, He is a rock, and in Him there are no unrighteousness at all. Maging sa matandang edad na po natin ang sabi ho ng banal na kasulatan. Minsan daw ho, because of stress and some other things, you begin to lose your memory, sabi ng mga neurologists. But to improve your memory, there are some considerable factors. 20 years ago, nauso sa Amerika yung tinatawag na application ng Acorn Principle. And I believe in that. Marami akong libro na binasa tungkol dito. Nang sabing ganoon, to make your day for that day, kinakailangan gawin mo muna yung isang bagay na kung saan ay mabubuhay yung dugo mo. Acorn Principle. Yung oak tree, yung isang puno na animoy nara, pagkalaki-laki, nagsimula yan sa isang butil ng binhi. Acorn. So that's the principle, acorn. Mula sa isang bagay na gusto mong gawin, alam nyo ho, 20 years ago, nag-click ito. And according to the study, kumita ang mga Amerikano na nag-involve sa business nito nang humigit kumulang $500 million. Parang networking. Pero kinalaunan, hindi rin po na-prove na effective talaga as a whole. Kasi bakit? May mga Kristiyano na nag-apply kahit hindi nagka-quiet time. Dapat ang quiet time at ang devotion sa umaga. Sa Amerika, Western, Moderna, pumasok yung gantong katuruan, kahit hindi na nagka-quiet time, sa umaga, basta't uunahin yung gusto mong gawin. Somehow, may twist pagdating sa consistency sa banal na kasulatan. Ang itinuturo ng Diyos, I love them that love me, and they that seek me early will find me. I watch for the morning, more than those, sabing ganon, I wait on the Lord more than those who watch for the morning. Yes, more than those who watch for the morning, my soul waits for God. Kaya ho, mga magulang at kapatid, when all had been said and done in the final analysis, ang tao gagawa ng maraming mga alternatibo. But the end of the day will say, it is always the Word of God that will prevail. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. There is no substitute for it. Come on, give Him praise in the house. There is no substitute for it. Nung mauso ho, yung mga tinatawag na motivational books and motivational speaking,
Naku po, nalulung ako. Buti na lang, na-counselan ako ng isang mentor natin, si Pastor Hong Seng. Lahat ng libro ng mga sikat na mga motivational speaker, meron ako. Mula kay Peter, mula kay Stephen Covey, kila Dennis Waitley. Nung dumating si Stephen Covey dito, napakamahal ng bayad, 25,000. Umupo pa ako talaga sa intercon. Dahil labis akong humanga, lalo na nung inilabas yung libro, 7 Habits of an Effective Leader. It was a crazy thing during that time. And that's good. Besides the fact that he was a Mormon. Pero sabi sa akin ni Pastor Hong Seng, Vincent, ako'y isang CPA. Sa Malaysia, kung kayo dito sa Pilipinas, na humaling kayo dyan, sa Malaysia at Singapore, mas lalo na. Sabi niya, ang problema ito, pastor ka, baka yung vision na makuha mo, corporate vision. There are some principle that applies, kasi ang church, it's not just an organism, a church is also an organization. There are some principle that applies, pero ang sabi niya, if you go further than that, baka hindi na maging balanse. Ang makuha mong vision, corporate, hindi na yung vision ng Espiritu Santo. Buti na lamang with that idea, praise the Lord, I was restored back. Kundi nararamdaman ko na rin, ang inclination ko na iba, kaya lang, I cannot deny, natutuyo ako. Dumadami ang alam ko. Abirin nyo si Dennis Waitley, ang libro niya, di ba? The Empire of the Mind. Si Anthony Robbins, yung isang sikat na motivational author, ang libro niya, Walking with the Giants. Pero sabi niya, baka kinalaunan ang vision na makita mo corporate, secular, hindi na yung vision ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos, I was restored back. Kasi pagharap natin sa Panginoon, we will be giving an account of everything. Kaya, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Sa ating bansa, ang salita ng Diyos, ay pinagpupunyagi pa rin. Come on, give Him the best clap of praise. Now, let's take up the theme one by one. Praise the Lord. Math number 1. Praise the Lord. Let's take a look at it. Complexity of life. Ang isa sa kagandahan ng aklat ng awit, mga magulang at kapatid, hindi nito itatago sa iyo ang realidad at ang tunay na nararamdaman mo sa buhay. It was so realistic, it was so practical. It will talk about the feigns in life. It will talk about the situation where we are in. Very honest, very transparent. Ang puso ng mga awit, hindi lamang si David ang sumulat ng aklat ng kabuuan ng mga awit, kundi marami sila. Pero kinaramihan si David. And the psalm will reveal the complication and the complexities of life. Hindi katulad ng mga ibang mga katuruan ngayon sa simbahan ng Diyos, especially amongst the emerging churches, na walang ibang ituturo sa iyo kundi kung ano ang maganda. Maging komportable ka sa buhay, yayaman ka, gaganda, ganyan. Ang aklat ng mga awit, ituturo niya na ang buhay na nasa Panginoon, may pagsubok din. Minsan makakadama ka rin ng sakit. Katulad nitong Psalm 73, it was written by Asaph. It was a psalm of Asaph. Isa-isahin ko lang. Hello, are you there? Psalm 73 from verse 1. Let's run it down. Let's have a Bible drill. Is it okay to have a Bible drill? From verse 1, sabi po rito, truly God is good to Israel. Sa lahat ba ng mga Israelita? Hello, are you there? God is good to Israel. Sa lahat ba? Hindi. Yung sumunod na talata, ang sabi, to such are pure in heart. Mabuti ang Diyos, hindi sa lahat. Mabuti ang Diyos doon sa mga tao na ang kanilang mga puso ay dalisay. God is good to Israel, to such are pure in heart. Sabi niya mula sa verse 2 muntik na siyang maging mangmang. And sorry for the word, kung hindi siya na-enlighten mula sa pagiging mangmang,
magiging stupido siya. Worse than a fool is stupidity. Bakit? Masyado siyang nainggit sa mga tao na hindi mananampalataya. Sabi niya, Panginoon, bakit hindi mananampalataya? Walang takot sa'yo, pero mas yumayaman sila. Mas gumiginhawa ang buhay. Kami na may pananampalataya, tila baga parang hindi gugumiginhawa ang buhay namin. So, complex. Hello, are you there? Naitatanong niyo rin po ba sa Panginoon yun? Panginoon, bakit yung kapitbahay ko hindi naman mananampalataya? Ako'y anak mo, bakit ako ganito? Sabi niya, but as for me, my feet had almost stumbled. Muntik na akong matisod, sabi niya. My step had nearly slipped. Muntik na akong madulas. For I was so envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Kung mamuhay sila, verse 4, verse 4 to 6, kung mamuhay sila, sabing ganoon, para bagang hindi sila natatakot sa kamatayan. Their strength is firm. They are not in trouble as other men. They are deflated. Nor are they plagued like any other man. Therefore, pride serves as their necklace. Violence covers them like a garment. Their eyes bulge with abundance. They have more than heart could wish. They scoff and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens. Their tongue walks through the earth. Sabi nila, sa kanilang kayamanan, mas lalo silang nagiging mga palalo't mga mayayabang. Para silang mga walang takot sa iyo talaga. Sabi niya, kinakainggitan ko sila. Hinahambing ko ang sarili ko sa kanila. Bakit itong mga hindi mananampalataya, mas umiigi ang buhay kaysa sa amin? Ito'y argumento ng panibagong henerasyon. Dahil ang henerasyon na ito maraming inaalok. Ang tingin nila, kapag yung mga magulang nila, dadalhin sila sa simbahan, boring. Ang sasabihin ng mga bata, wala naman tayong labas, kundi ministry. Bakit si tita, bakit si tito, sa kanila pwedeng manood ng sine? Bakit si uncle, pwedeng mag-red wine? Kaya yung iba, mas gustong tumira doon sa mga kamag-anak nila kaysa sa mga mahal nila sa buhay. Bakit? Ang akala nila, yung buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na Kristiyano, boring. Generation gap ho yan. Yung henerasyon ngayon, masyadong moderna. Na sa buong pag-aakala, ito ang tamang buhay. Tatandaan ho natin, God will not deprive us of that which is good. He is the source of all joy and gladness, provided that it is done in the context of the fear of the Lord. Kasi ang gusto ng Diyos, kung maging masaya ka man, hindi mawawala ng kabuluhan ng kasiyahan mo. It could have an eternal value for the glory of the Lord. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ako, kung may mga nakikinig man dito ng mga sumusunod na henerasyon, kundi man tayo mga anak, mga apo o mga pamangkin, abay, kung si Samuel nagreklamo sa ina niya, kung si Isaac tinakbuhan, yung kanyang ama na si Abraham, kung sinabi ni Isaac kay Abraham na tatay niya, Tay, bakit ako ang pambabayad mo sa kasunduan ninyo ng Diyos? Si Samuel, kung nagreklamo sa nanay niya na si Hannah, Nay, bakit ako yung pambabayad mo sa pangako mo sa Diyos? Hindi ba pwedeng yung susunod ko na lang na kapatid? Kasi yung mga barkada ko, nasa Starbucks na, hinihintay na nila ako. Tinitext na nila ako eh. Naghihintay na sila. Ako ikukulong mo dito sa templo. Hinihintay na nila ako sa Robinson. Hinihintay na nila ako sa SM. Tinitext na nila ako. Sabi niya akong ganun, muntik na akong maging mangmang. Muntik na akong maging estupido. Sabi niya ganun. Verse 17. Verse 17, let's pass it forward. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end.
Everybody say, until. Let's add more faith to it. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Nakita ko ang katotohanan na kahit pala ang isang tao, ito ang tahakin niyang landas, pagdating sa huli, mawawalan ito lahat ng kabuluhan. Sabi niyang ganoon, naliwanagan ako until I went into the sanctuary, then I understood their end. Surely, you have set them in slippery places. Unti-unti, inisa-isa ng Panginoon ang kahinatnan ng mga hindi mananampalataya. Hanggang sa verse 25, binigyan niya na ng diin ang kahalagahan ng paglakad natin sa Diyos. Matt, paki-flash nga yung verse 25. Whom have I in heaven, Lord, but you? There is none here on earth that I desire besides you. My flesh and my heart will fail, but God is the strength of my heart, and He will be my portion forevermore. Whom have I in heaven but you? There is none that I desire here on earth except you. My heart and my flesh may fail, but there is always one thing that will prevail. God is the strength of my heart, and He is my portion forevermore. Amen? And then he concluded it in verse 28. Sabi niya ganoon, it is good for me to draw near to God, for I have put my trust in the Lord, that I may declare His work. Sa ibang rendering o translation sabi, the nearness of God is my good. Ang pagiging malapit ng Diyos sa akin, ang pinakamainam sa lahat. Ipapahayag ko ang kanyang kabutihan. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Hello, are you there? It may seem to others that life is complex and complicated. Pero sa Diyos, hindi. Sa harapan ng Diyos, maliwanag ang pananaw, ang perspective, mga magulang at kapatid. Ang itim-itim, ang puti-puti. At dahil tayo po'y anak ng Diyos na nasa liwanag, lumakad tayo sa liwanag na nagmumula sa Kanya. Amen? Hindi naman ipagkakait ng Diyos kung ano mabuti. He will not withhold that which is good in behalf of you and me. Itinatama lang ng Diyos ang lahat. Bakit? Siya ang mayakda ng buhay ko't buhay ninyo. Alam niya kung ano ang pinakamainam. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Amen. Let's move on. Next is the centrality of worship. Sa aklat ng mga awit, na itataas ang Diyos. Pag naitaas ang Diyos, naiiba ang pananaw mo sa sitwasyon. Lumiliit ang problema, lumalaki ang Diyos. Hindi katulad pagka hindi mo nakita ang Diyos sa salita niya. Napakalaki ng problema at napakaliit ng Diyos. Pero kapag nakita mo ang Diyos, kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita, matututunan mo siyang sambahin kasi lumalaki siya. Lumalaki pa sa higit sa iyong sitwasyon. What took place when God is being worshipped? Una you could hear His voice. Because the God that we serve is the God who could speak. One of the most intimate connection that we have with our God is the truth that our God speaks up until today. Isa sa pinakamalapit na relasyon na meron tayo sa Diyos ay ang katotohanan na ang ating Diyos na ito hanggang ngayon nangungusap siya. Hindi katulad ng ibang mga Diyos-Diyosan, may bibig, pero hindi nakakapagsalita. May mata, pero hindi nakakakita. May pandinig, pero hindi nakakarinig. May puso, sacred pa nga sacred heart, pero hindi nakakaunawa. Pero yung ating Diyos, He is the God who speaks. And you could hear His voice. God still speaks today, and you could be intimate with Him. Other than that, you could know His heart. And when you know the heart of God, you know that God loves you. You just don't know how much God loves you. And you should not underestimate that love that He has for you.
Next is that He is the God who answers our call. He is the God who seeks. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose hearts are perfect or fully committed to Him. Then, next is that we could see the glory of God. The God for who He really is. Maliban na lamang na ang kaluwalhatian po ng Diyos, kahit kasing butil lang ng mais, ay maranasan natin sa ating buhay, hindi natin ganap na mararanasan ang Kanyang kabutihan. Kahit kasing liit lang ng butil na mais, we had to experience the glory of God. Then, you discover the faithfulness of God, the God who cares. Other than discovering the faithfulness of God, then you enjoy His presence, the God who is always present. And then, brothers and sisters, He begin to empower you. And when God empowers you, He begin to rule and reign. You are destined to rule. Hello, are you there? Your destiny is to live above your circumstances, not to become a victim of the circumstances. Your destiny is to overcome in the name of the Lord. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him praise. I think we can do far more better than that. The best clap of praise to the Lord. And the book of Psalms are filled with prayers wherein those prayers are being rendered to God as a form of worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. And when you worship Him, you begin to hear His voice because He speaks. You begin to know His heart because He loves. You begin to answer the call of God because He seeks you. Hinahanap kayo ng Diyos. Lalo na sa inyong mga devotion, sa inyong quiet time. Alam niyo ho, kahit minsan hindi mag-a-absent, kahit minsan hindi nag-absent ang Diyos. Maraming pagkakataon sa oras ng tipanan, sa meeting point, tayo ang laging absent. Pero alam niyo ho, kahit minsan, hindi nag-a-absent ang Diyos. He may be silent, but He is never absent at any time. Kapag nag-set tayo ng oras para katugunin siya, andun lagi ang Diyos. Andun siya. Umaga, tanghali, gabi, andun siya. Ang problema lang ho, tayo ang absent lagi. Tingnan yung logic nito. Minsan yung iba takot sa teacher, ayaw umabsent. Pero sa Diyos, kahit hindi sila mag-usap 2 taon, ayos lang. Tingnan nyo yung deception na yun. Hello, are you learning? You answer the call because He is the God who seeks. You see His glory. He revealed for who He is. You discover His faithfulness because it is God who cares. You enjoy His presence because He is God who is Emmanuel, is always present. You are being empowered because the Lord would like you to reign and rule together with Him. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. What a life. What a life. The best clap of praise to the Lord. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Next, the conditions of faith are also being revealed here. Psalm 42 and 43, just read it in your home. Hindi sa lahat ng pagkakataon maayos si David. Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ang pananampalataya niya. There are times that he could say, "Why are you cast down, O my soul? Put your hope in God." Why are you cast down, O my soul? A man after the own heart na ito. At times, brothers and sisters, he has to learn how to trust God. Can God be trusted? Minsan nagtatanong din siya, Panginoon, na pagkakatiwalaan ka ba talaga? Open. Transparent. Kung ano yung laman ng niloloob mo. Ang aklat ng awit, ibubukas niya. Inaawit nila ito, sinasabi nila sa Diyos sa panalangin, Panginoon, mapagkakatiwalaan po ba talaga kayo?
my frailty and your frailty is being revealed. But in spite of that, ang Diyos, mga magulang at kapatid, ay hindi nagbabago. Amen. Ganun pa rin niya tayo kamahal. And last but not the least, it's the certainty of victory. Through it all, ang itinuturo ng aklat ng awit, hindi tayo mga talunan. Tayo po'y mga matatagumpay. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. In heaven's eyes, there are no losers. In heaven's eyes, there are no losers. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to God. Praying through the songs. Conclusion, this is what I like. Of all the theme of the Psalms, I was very much drawn to it. It is because, number 5, messianic. Messianic. Itinuturo nito ang ating Panginoon. It was very messianic. Sa aklat ho ng mga Gospels, bago ipako si Jesus sa krus, ang sabi ng banal na kasulatan, they sang a hymn. Kasama ang mga alagad, umawit sila. Now take note please, wala pa namang Hillsong noon. Wala pang Hillsong. Hindi pa rin ako compose yung Amazing Grace. Wala pang mga hymn. Anong awit ang inawit nila? Pagkatapos ho ng komunyon sa upper room, bumaba ang Panginoon kasama ang ilang mga alagad. Then they sang a hymn. And he went to the garden of Gethsemane in the Mount of Olives. But before that, the Bible says, they sang a hymn. Ano ang inawit nila? Ang mga inawit po nila, praise the Lord, using your creative mind, ay yung mga awitin na isinulat sa aklat ng mga awit. The prayers that Jesus prayed are prayers that He had learned. Hindi sa loob ng simbahan, kundi sa loob ng sinagoga. Doon siya lumaki. At itinuro ng nanay niya, mga Hudyo sila, Israelita. And the hymn that Jesus sang, together with His disciples, are the hymn that came from the book of Psalms. Praise the Lord. It was very powerful. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Amen. Amen. As we prepare, are you blessed this morning? I'd like to conclude this message with a personal encounter with God. I was in prayer one time. Nasa panalangin po ako minsan. And at the height of my communion with God in that moment wherein I'd been drawn to Him, sabi po ng Panginoon sa akin, please do listen. No, I don't want you to miss this. Sabi ng Lord sa akin, anak, I appreciate so much how much you love me and how much you love my word. I appreciate how much you love my word. I'm not perfect. I'm not an authority in this. Marami pa ho akong kakaining bigas. 35 taon na po ako sa Panginoon, pero hanggang ngayon, inaaral ko pa rin kung paanong sumunod sa Diyos. Bumabangon pa rin ako sa madaling araw para manalangin. Inaaral ko pa rin kung paanong magmamahal sa Panginoon. Inaaral ko pa rin kung paanong magtitiwala sa Diyos. At ang isa sa mga naging pleasure ko ho ay yung kanyang salita. And the Lord told me this by His Spirit. I appreciate so much, my son, how much you love my word. But He told me this, nonetheless, you are at a place right now where you are. Not just because you love my word. It's simply because of what my son did on the cross. It was very strong. Hindi ibig sabihin ay the Lord is taking for granted my discipline with Him. Ina-appreciate niya. Pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, we've got to have a right view of God. The center of it all is not us. It's not our performance. The center of it all is Jesus. We are what we are. Sabi po ng Panginoon sa akin, I appreciate so much how much you love my word. But nonetheless, you are at a place where you are at this moment in time. Not just because you love my word, but because of what my son did on the cross.
when all had been said and done, on top of everything, bakit ko mahal ang salita ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal. Dahil sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya alam ko hindi ito nawawala ng kabuluhan sapagkat si Jesus ang salita mismo. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Take heart! Take heart! The Lord did it for you! And with Him all things are possible. You can make it! You can make it! Do not be hard on yourself because God believes in you. God believes in you. He died for you. Amen. He loves us so much. Purihin po ang Diyos. Oh, I could see the smile in your face. Come on, let's rejoice. Hallelujah! Come on, shall we all rise up? All together.